sa isang trahedya at ngayon ay naglalakad sa paligid ng puno sa madilim na gabi. Naghahanap ng kanyang nawalang pag-ibig. Isang gabi, nagpasya ang grupo ng mga kabataan na magsagawa ng isang ghost hunting adventure. Isang linggo bago ang kanilang pagpunta, marami na silang narinig na kwento tungkol sa puting babae at ang mga taong nawala sa paligid ng balete. Subalit, puno sila ng sigla at determinasyon na patunayan na ang mga ito ay hindi totoo. Habang papalapit sila sa balete, ang hangin ay biglang humangin ng malakas at ang mga dahon ay umuugong. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang balete. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakadakot sa kalangitan. "Dito tayo mag-settle," sabi ni Carlo, ang pinakamalakas sa grupo. Nagdala sila ng mga flashlight at isang kamera, handang kumuha ng mga larawan. Habang nag-uusap sila at nagbabahagi ng kwento, biglang may narinig na tunog mula sa puno. Isang malambing na boses ang umabot sa kanilang mga tainga. "Tulungan niyo ako." Ang boses ay tila nanggagaling sa itaas. Lumingon silang lahat sa puno at nakita nila ang isang napakagandang babae na nakatayo sa isang sanga, suot ang mahabang puting damit. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan at ang kanyang mukha ay tila nakakaakit. "Bakit nandyan kayo?" tanong niya. "Bakit hindi niyo ako tulungan?" Natigilan ang grupo. Si Ana, ang pinakamaingat sa kanila, ay tumayo at nagsabi, "Ano ang kailangan mo?" "Dapat niyo akong tulungan na makahanap ng aking pag-ibig," sabi ng puting babae. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. "Siya ay iniwan ako dito, sa ilalim ng balete. Naghihintay ako sa kanya magpakailanman." Tumagal ang katahimikan at sa kanilang likod, ang hangin ay tila nagsasalita ng mga lihim. Si Carlo, na tila naakit sa kagandahan ng babae, ay umakyat sa puno at lumapit sa kanya. "Paano kami makakatulong?" "Dalhin mo ako sa kanya," sabi ng puting babae, "at ibabalik ko sa iyo ang kayamanan na hindi mo kailanman maisip." Ngunit si Ana, sa takot, ay humatak kay Carlo. "Huwag, siya ay isang multo. Iwanan na natin siya." Ang puting babae ay napalitan ng galit. "Hindi niyo alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa inyo. Hindi ninyo ako maiiwan." Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang puting damit ay nagmukhang maruming putik. At ang kanyang mga mata ay nagningning na puno ng poot. "Tumakbo tayo," sigaw ni Ana, at agad silang nagtakbuhan palayo mula sa puno. Habang tumatakbo sila, narinig nila ang boses ng puting babae. Sumisigaw sa likuran nila, "Hindi kayo makakatakas. Balik kayo sa akin." Habang tumatakbo sila patungo sa kanilang sasakyan, ang mga bintana ng kanilang mundo ay tila nagsara. Sa likod nila, ang puting babae ay tila humahabol. Ang mga kamay nito ay umaabot mula sa mga anino ng balete. Pagtuntong nila sa kanilang sasakyan, si Carlo ay patuloy pa rin na nakatingin sa puno, nananabik sa ginintuang pangako ng kayamanan. "Carlos, halika na," sigaw ni Ana. Wala nang panahon. Bumalik ang kanyang diwa at sa takot, sumakay siya sa sasakyan. Kaagad silang umalis mula sa lugar na iyon. Ang mga puso nila ay nag-uumapaw ng